Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong i-shoutout at pasalamatan sina Mr. Jovert Arevalo at William Casasola at si Mr. Alfredo Casilihan sa kanilang payo na ibinigay sa ating nakaraang letter sender. At ngayon, isa na naman pong istorya ang ating mapakikinggan na magmumula kay Vic. Mabuti pa itong leftover na ulam. Pinapainit. Yung iba riyan, mas malamig pa sa frozen foods. Pabirong hirit minsan ni Jessa sa akin habang nagluluto kami sa kusina ng aming karinderya na ginantihan ko na lamang ng tawa. Gusto mo ba, Kuya Vic? Ako na lamang ang magpainit sa nanlalamig mong gabi. May panunukso sa tono ng kanyang boses. Ewan ko sa iyo, Jessa, kung ano-ano yung pinagsasabi mo. Napatawa lamang siya sa aking tugon. Pilit akong sumabay sa pagtawa niya, ngunit sa loob-loob ko ay tila gusto kong maranasan ang init na sinasabi niya. Noong una ay hindi ko gusto, Miss Roxy. Pilit kong binabaliwala at sinikap kong iwasan. Pero sa bawat iwas, sa bawat pagtanggi, sa bawat pagpipigil sa sarili, ay mas lalo lamang umuusbong ang malalim na pagnanais. Pagnanais na muli niyang mahawakan. Pagnanais na muli niyang mahagkan. At muling maramdaman ang init kapag nagiging isa na ang aming mga katawan. Ngunit batid ko, kung ano man ang mayroon kami, ay isang napakalaking kasalanan. Magandang araw po sa inyong tagapakinig. Ako po si Victor. Hindi ko totoong pangalan. Ako ay 40 anyos na. May asawa at 4 na anak. May isang maliit na karinderya ang aking asawa. Na ngayon ay ako na ang mismong nagmamanage at nagluluto. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging tahimik ang lahat sa amin ng aking asawa na si Ella. Pero isang araw ay napansin ko na lamang na mas maingay pa ang kalan kaysa sa kanya. Noong una ay masaya naman kami. College sweetheart, nagkakilala kami noon sa isang welcoming party sa isang organization na pareho naming sinalihan. Nang makapagtapos ay nakapagtrabaho agad siya bilang government employee. Masipag ang aking asawa. Maligalig at palatawa. Ako naman ay walang ibang hangad kundi ang mabigyan siya ng tahimik at disenteng buhay. Nagpakasal kami nang wala pa masyadong ipon. Nag-umpisa sa fishball cart hanggang sa unti-unti nakapagpatayo ng karinderya. Hindi malaking negosyo, oo. Pero sapat para mapakain namin ang mga anak namin at makapagbayad ng upa sa nirerentahan naming bahay. At yung sahod naman ng aking asawa ay yun ang iniipon namin para sa kinabukasan ng aming mga anak. Pero habang tumatagal, parang lumalamig ang dati naming mainit na relasyon. Love, may stock pa ba tayo ng sibuyas? Tanong ko minsan habang hinihiwa ko ang karne. Naroon siya sa dining area, naglalaba ng mga uniform ng mga bata. Wala na. Hindi ba sabi ko sa'yo kahapon bumili ka na? Malamig niyang sagot na hindi man lang ako tinipunan ng tingin. Oo nga pala, pasensya ka na. Mahina akong tugon. Ganun na lang kami madalas sa bahay, Miss Roxy. Palitan ng tanong at sagot. Wala nang mga sulyap, wala nang mga lambing. Tuwing gabi ay sabay naming pinapatulog ang mga anak namin. Pero pagkatapos ay kanya-kanyang mundo na. Siya ay may hawak na cellphone, minsan kausap ang mga kapwa nanay sa GC nila. Ako naman ay napapatingin na lang sa kisame. O kaya ay nasa kusina at nagbibilang ng mga paninda. Isang gabi ay tinangka kong muling gumawa ng koneksyon sa pagitan naming mag-asawa. Ella, mahinang bulong ko habang magkatabi kami sa kama. Okay ka lang ba, love? Tanong ko sa kanya. Pagod lang. Maaga pa ako bukas. May PTA pa kami. Sagot niya habang nakatalikod.
Inilapit ko ang katawan ko sa kanya. Sinusubukang yakapin siya mula sa likod. Pero, Vic, mainit eh. Tsaka inaantok na ako. Sabay alis ng braso ko sa kanyang baywang. Tahimik akong bumalik sa gilid ng kama at tinitigan na lamang ang kisame. Minsan, pakiramdam ko ay ako na lang ang naghahanap. Ako na lang ang humahabol sa isang lambing na matagal nang hindi niya inaalok. At dahan-dahan ay nagsimulang magtanim ang puso ko ng isang mapait na tanong. Palagi na lamang ba kaming ganito? O mahal pa ba niya ako? Hindi ko sinasabi na wala siyang karapatang mapagod. Nauunawaan ko siya, mahirap maging ilaw ng tahanan. Lalo na't araw-araw niyang binubuno sa gawaing bahay at ang mga anak namin. Pero kailan ba ako huling tinanong kung pagod na rin ba ako? Ang nakakatawang parte, Miss Roxy, ay alam mo yung pakiramdam na nasa bahay ka nga, pero para kang palaboy sa sarili mong pamamahay. Doon nagsimulang maging mas madalas ang pagtambay ko sa karinderya. Doon ako nakakatakas sa katahimikan. Doon ako naririnig. Kahit na mga customer lang ng aming karinderya. At doon, sa gitna ng amoy mantika, sa usok ng sinangag at boses ng mga suki, isang pagkakataon ang gugulo sa tahimik kong pamumuhay. Isang umaga habang abal ako sa pag-aayos sa karinderya ay dumating ang isang babae. Maganda, payat at medyo kayumanggi. Nakapalda siya at nakalipstick ng pula. Kuya, kayo po ba yung naghahanap ng server? Tanong niya hawak ang isang lukot-lukot na resume. Napatingin ako sa kanya. Maaliwalas ang mukha. Medyo pawisan pero may kakaibang ganda at kumpiyansa sa sarili. Tumango ako. Oo, pasok ka muna. Anong pangalan mo? Tanong ko. Jessa po. In-interview ko siya sa mismong likod ng aming karinderya habang nagluluto ako ng adobo. May experience ka na ba? Opo. Sa tapsihan po dyan sa may kanto. Kaso nagsara na. Kaya eto, naghahanap ulit. Simple lang, walang pretensyon. Malinaw ang mga mata niyang naghahanap lang siya ng trabaho at hindi gulo. Sige, subukan natin bukas. Maaga tayo. 7:00 ng umaga. Salamat po Kuya Vic. Natutuwa at may bahid na lambing niyang saad. Kuya Vic, ganun niya ako unang tinawag. At doon pa lang, may kaunting tuwa nang pumasok sa dibdib ko. Hindi ko na matandaan kung kailan huli akong tinawag na may lambing. Kinabukasan ay maaga nga siyang dumating. Nakasuot ng simpleng puting blouse at maong na palda. May bitbit na basang bimpo at ngiting parang araw sa liwanag. Magandang umaga po Kuya Vic. Bati niya habang nag-aayos ng mga pinggan sa mesa. Habang sinasahugan ko ang ginisang munggo ay panay ang kwento niya. Minsan, tungkol sa dati niyang katrabaho. Minsan ay sa nanay niyang may rayuma. Minsan naman ay sa paborito niyang artista. Ay kuya grabe, yung eksena kagabi sa teleserye. Ang sakit. Niloko ni Mister yung asawa niya. Pero ang masakit, yung asawa pa rin yung humingi ng tawad. Parang ganun na lang talaga pag babae no? Napangiti ako habang pinipisil ang patis sa kawali. Ganun ba talaga sa tingin mo? Tanong ko. Ewan ko po, pero minsan kasi kahit mali yung lalaki, babae pa rin yung sumusuyo. Tumingin siya sa akin. Tila ba may mas malalim siyang gustong sabihin. Pero ngumiti lang ulit at bumalik sa paghahain. Hindi ko agad napansin pero habang tumatagal Miss Roxy, ay naging mas natural na ang presensya ni Jessa sa paligid. Minsan ay siya na yung nauunang magbukas ng karinderya at nagdadala pa ng kape. Kuya Vic, ito po, 3-in-1 lang pero matapang. Para gising ka habang naghihiwa ng mga sibuyas. Salamat ha,
Sagot ko habang pilit kong tinatago ang ngiti. Wala pa talagang kahit na anong masama. Pero naroon na yung damdamin na pumupuno sa puwang na matagal ng bakante. Hindi siya nangaakit, Miss Roxy. Pero bawat ngiti niya, bawat tawag niya ng Kuya Vic, ay parang unti-unting humahaplos sa isang bahagi ng puso ko na matagal nang nananahimik. Isang gabi ay nagbilang kami ng kita. Kuya, pagod ka na siguro. Sabi niya habang pinupunasan ang mesa. Medyo, pero sanay na. Napatingin siya sa akin. Tahimik pero yung tingin niya parang may sinasabi. Okay ka lang po ba? Tanong niya bigla. Napatingin ako sa kanya. Bihira akong tanungin ang asawa ko ng ganon. Kaya yung tanong na yun, bagamat simpleng-simple, parang tinamaan ako. Ngumiti ako ng pilit sa kanya. Oo naman, sanay na ako sa pagod. Hindi siya umimik, tumangulang at ipinagpatuloy ang pagpupunas. Simula nung pumasok si Jessa sa karinderya, naging mas magaan na ang bawat araw ko. Parang may ilaw sa madilim kong mundo. Pero sa totoo lang, mas nakakapagod ang pakiramdam na may kinikimkim kang hindi mo dapat maramdaman. Kasi araw-araw ay kailangan mong magpigil, Miss Roxy. Isang hapon ay mahina ang benta. Umuulan at walang masyadong tao. Kuya Vic, parang masarap po sigurong magkape sa ganitong panahon, no? Sabi niya habang nakaupo sa gilid ng karinderya. Gusto mo? May tira pa yata akong 3-in-1 dyan. Sagot ko. Ngumiti siya sa akin. Kung okay lang po, saluhan niyo ko. Umupo kami sa gilid. Umupo na rin ako sa tapat niya. Tahimik kaming dalawa hanggang sa bigla niya akong tanungin. Kuya, masaya po ba kayo? Kasi parang may naaaninag po akong lungkot sa mga mata niyo. Hindi ako agad nakasagot. Binalingan ko na lamang ang ulan sa labas. Depende. Sagot ko. Masaya kapag marami tayong customer. Kapag walang reklamo si Mrs. O kaya naman ay pag napapasweldo ko kayo. Pero kung tatanungin mo ko kung masaya talaga ako, hindi ko rin alam, Jessa. Tumango lang siya at hindi na nagtanong pa. Hindi rin nagtangkang i-comfort ako. Tahimik siyang humigop ng kape. Pag-uwi niya ay nag-iwan siya ng isang piraso ng biskwit sa tabi ng tasa ko. May nakasulat sa tissue. Kaya mo yan, Kuya Vic. Mababaw pero namdam ko yung malasakit. At yun ang mas lalong nagpapalapit sa akin, sa kanya, Miss Roxy. Lumipas pa ang mga araw. Minsan ay sabay kaming nag-aayos ng trays, sabay naghuhugas at sabay nagluluto. Isang gabi ay sabay kaming naglilinis. Aksidenteng nabasa ko ang harapan ng kanyang suot. Napatakbo siya agad sa kusina, pero kita ko sa mga mata niya yung pagkailang. Sorry po kuya, hindi ko po sinasadya. Sabi niya habang hawak ang isang basang blouse. Okay lang yan, doon ka na lang muna sa loob. May lumang t-shirt ako ron sa may estante. Maya-maya ay lumabas siyang suot ang lumang t-shirt ko. Medyo malaki pero humuhulma pa rin sa hugis niya. Napatingin lang ako pero pilit kong iniiwas. Pero yung tibok ng puso ko, hindi ko na alam kung dahil pa ba sa kaba o dahil na sa nagugustuhan ko siya. Kinabukasan ay bigla siyang hindi pumasok. Walang text ni walang tawag. Ang weird pero parang ang bigat sa loob ko. Nasaan kaya siya? May nangyari kaya sa kanya? Yun ang mga tanong sa isip ko. Maghapon akong balisa, parang may kulang. Hindi lang dahil sa wala akong taga-serve, kundi dahil wala siya. Gabi na nang makareceive ako ng text sa kanya. Pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam, kuya. Sinamahan ko lang po si mama sa ospital. Bukas po, babawi po ako. Bigla akong nakahinga ng maluwag. At doon ko na na-realize kung gaano na siya kahalaga.
at kung gaano na siya naging bahagi ng bawat araw ko. Pagbalik niya kinabukasan ay para bang automatic lahat. Kung papaano kami mag-usap, kung papaano kami mag-asaran at magtawanan. Kuya Vic, dapat pala nag-chef ka na lang. Sabi niya minsan habang sinisilip ang niluluto ko. Bakit? Kasi nakaka-addict po kayo eh. Este yung luto niyo po pala. Napatawa siya at pati ako ay napangiti rin. May ilang segundong katahimikan, pareho kaming napatigil. Hindi ko alam kung saan ito papunta. Pero ang alam ko ay hindi na ito dapat. Late na ng gabi noon. Ako na lang at si Jessa ang naiwan sa karinderya. Wala na ring masyadong customer na dumating. Umaambon sa labas pero may kung anong ingay sa loob naming dalawa. Kuya Vic, bungad niya habang tinatanggal ang apron. Kayo po ba? Masaya sa buhay niyo? Hindi ko agad nasagot yung mga tanong na yon. Napatingin ako sa kawali, sabay hina ng apoy sa kalan. Hindi ko na din alam, Jessa eh. Parang araw-araw na lang ako nabubuhay para lang makaraos. Pero yung saya, hindi ko na yata maalala. Tumango siya at ngumiti. Yung malungkot ng ngiti. Sabi po ng nanay ko dati, kapag ang lalaki raw ay nanahimik, may lungkot yun sa puso. Pero pag ang babae naman ang tumahimik, baka sawa na. Hindi ko alam kung bakit pero tumama sa akin yun, Miss Roxy. Bakit mo naman natanong? Tanong ko sa kanya. Wala lang po. Kasi minsan, naiisip ko rin yun sa sarili ko. Kung ito na ba talaga yung buhay na para sa akin. Dalagang ina, nagkakarinderya, nagbibilang ng barya. Napayuko siya ngunit ilang saglit lang ay bigla niyang iniba ang tono. Pero okay lang yun. At least, may boss akong gwapo. Loko ka talaga. Biro ko sabay iling. Tumawa siya pero hindi niya inalis ang tingin. Diba, pwedeng aminin minsan kung sino yung nagpapagaan ng araw mo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Miss Roxy. Marahas akong tumayo at lumapit sa kanya. Hindi ko pa man siya hinahawakan. Pero parang ang init na sa pagitan namin. Jessa, tama ba to? Tanong ko ng mahinang mahina. Ngunit hindi siya sumagot. Bagkus ay mas lumapit siya at pinaglapat ang mga labi namin. Sa likod ng karinderya, sa ilalim ng malamlam na ilaw, sa gitna ng mga kalan at mga gamit sa kusina na naging saksi sa amin. Nagdikit ang aming mga balat at sinulit ang mga sandali. Doon namin ginawa ang mga bagay na hindi dapat gawin. Matapos noon ay pareho kaming natahimik. Hindi kami nagtinginan. Walang mga tanong na lumabas sa mga bibig namin. Hindi kami humingi ng paliwanag. Pero alam naming pareho, Miss Roxy, na hindi na namin mababawi yon. Umuwi ako ng gabing yon ng may saya. Ngunit may bahagyang guilt. Tahimik pa rin si Mrs. sa bahay at tulog na ang mga bata. Walang maski isang tanong mula sa aking misis. Walang kamusta, walang halik. Dumating ang isang gabi na nabalot ang buong pagkatao ko ng guilt. Parang ayoko nang humarap kay misis. Nakita ko siyang gising pa, hawak-hawak ang kanyang cellphone. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Gusto kong pagtakpan ang mga ginawa kong kasalanan. Love, malambing na pagtawag ko sa kanya. Tanging tugon niya at nabilis na sumulyap sa aking gawi. Namimiss na kita. Napalingon siya sa akin. Bahagyang nagtaka pero ngumiti. May kailangan ka, no? Ngumiti rin ako pero sa loob-loob ko, ang totoo ay may kailangan nga ako, Miss Roxy. Hindi pera o kung ano paman, kung hindi patawad. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Para bang gusto kong burahin yung pagkakasala ko sa init ng yakap niya. Anong meron sa'yo ngayon? Sabi niya.
Wala. Gusto lang kitang yakapin. At sa gabing yun, sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, Miss Roxy, nagtagpo ulit ang mga katawan namin bilang mag-asawa. Kinabukasan ay masaya si Mrs. Parang bumalik yung kilig niya. Parang nabuhayan. Narealize ko, Miss Roxy, kahit siya ay parang naging uhaw din pala sa aking atensyon. Marahil ay pareho kami. Kaya siguro ang dali ko ring nahulog kay Jessa. Pumunta ako sa karinderya ng hapon na yon para tignan kung maayos ang takbo ng benta. Pero hindi pa man ako nakakalapit ay nakita ko na agad si Jessa. Naka-fitted blouse at kararating lang daw galing sa pamimili para sa lulutuin bukas. Kuya Vic, bati niya sabay ngiti. Napakagat ako sa labi. Ayoko sanang gumanti ng ngiti, pero ang totoo, ang katawan ko ay parang may sariling isip. Huminga ako ng malalim. Kamusta, Jessa? Tanong ko sa kaswal na tono. Okay lang po. Kayo? Parang ang blooming Ayos ba yung isang araw na day off? Yun. Gusto ko lang bumawi sa asawa ko. Tumango siya pero yung tingin niya ay parang nanunukso. Parang may nais ipahiwatig. Kinabukasan ay bumalik na ako sa karinderya. Ang totoo ay gustong-gusto ko nang makasama si Jessa. At hindi ko na kailangang magsalita pa. Kaming dalawa ay parang may sariling mundo. Sandali lang, Kuya Vic. Bulong niya isang beses. Sabay hila sa akin papunta sa bodega kung saan walang makakakita. Jessa, teka. Pero wala akong lakas tumanggi. Parang kahit anong pagpipigil, may parte pa rin sa akin na gustong magpahulog ulit. At nang maglapat na naman ang aming mga katawan, doon ko muling naramdaman yung kakaibang init. Yung uhaw na hindi kayang palitan ng kahit anong guilt o konsensya. Bumalik ako sa bahay at nakahanda na ang hapunan. Nakangiti si Mrs. tila sabik sa kwento. Pero ako ay hindi na naman makatingin. Love, gusto kong bumalik tayo ulit nung una. Yung tayo palang dalawa. Sabi niya sa akin. Tumangu-tango ako kahit masakit na marinig yun. Dahil alam ko, Miss Roxy, na malabo na naming maibalik pa ang dati. Dahil nabahiran na ng kasalanan ang pagkatao ko. At hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ako pag nalaman niya na nagtaksil ako. Hindi na dapat maulit pa yung mga bagay na yon. Ngunit Miss Roxy, sadyang magaling ang katuksuhan. Biyernes iyon ng tanghali. Nasa karinderya ako kasama si Jessa. Nasa likod kami kunwari nag-aayos ng bagong stocks ng soft drinks. Pero sa totoo lang, hawak niya ang kamay ko. Pinaglalaruan niya habang nagpapanggap na busy kami pareho. Kuya Vic, bulong niya. Gusto mo ba talaga ako o gusto mo lang to? Hindi ako agad nakasagot. Ang totoo ay hindi ko rin alam ang isasagot. Ngumiti lamang siya na tila naiintindihan ang katahimikan ko. Sabay idinikit ang labi sa aking mga pisngi. At gaya ng dati, mabilis na nauwi sa mga sandaling bawal. Pero bago pa kami makalayo ng husto, ay may boses kaming narinig mula sa labas. Vic, nandito ka ba? Boses iyon ng aking asawa. Nanlamig ang katawan ko. Mabilis kami nag-ayos ni Jessa. Bumalik kami sa harap ng karinderya na parang walang nangyari. Doon ay nakita ko si Ella. Bit-bit ang isang Tupperware na may lamang suman. Gawa ko to, sabi niya. Namiss ko rin kasing magluto Ikaw si Jessa, tama? Tikman mo rin ha? Ngumiti si Jessa at bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ay, salamat po Ma'am Ella. Niyakap niya ako bago siya umalis. Mauuna na raw siya sa bahay. Pagka-uwi ko kinagabihan ay nanatiling tahimik si Ella habang nasa kwarto kami at naghahanda na para matulog. Bigla siyang nagsalita. May napansin ako kanina. Ha?
Tanging tugon ko dahil hindi ko na magawang makapag-isip ng maayos sa kakaibang kaba na aking nararamdaman. Parang close na close kayo ni Jessa. Parang binagsakan ako ng malamig na tubig. Pinilit kong ngumiti, Miss Roxy. Siguro kasi palagi kaming magkasama sa karinderya. Business, ganun. Tumango siya pero ramdam ko na hindi siya kumbinsido. Tinanong ko lang naman. Tsaka, may tiwala naman ako sa'yo. Dagdag niya. Hindi ako nakasagot, Miss Roxy. Yumuko na lamang ako. At sa loob ko, isa na namang gabi ng guilt ang bubuntal sa utak ko. Sa mga sumunod na araw ay pilit kong iniwasan si Jessa. Pero lagi siyang may dahilan para lumapit. Lagi siyang may tanong. Laging may pahaging. May mga haplos. Hanggang isang gabi, habang nagkakarga kami ng soft drink sa storage, ay natupok na naman kami sa parehong tagpo na paulit-ulit naming pinagsaluhan. Jessa, huli na sana to. Bulong ko habang nakasubsob siya sa leg ko. Pero, hinahanap mo rin ako, hindi ba? Aminin mo, bulong niya. At oo, Miss Roxy, tama siya. At hindi ko na alam kung paanong hindi siya hanapin ng aking sistema. Miss Roxy, ayoko pong masira ang relasyon namin ng aking asawa. Ngunit alam kong hanggang naririyan lang sa malapit at hanggang nakikita ko si Jessa, ay malabong mangyari yun. Baka nga ay tuluyan ng masira ang aming pagsasama. Kinukonsidera ko din naman na patigilin na lamang si Jessa mula sa pagtatrabaho sa aming karinderya. Ngunit tila ay naroroon din ang konsensyang mawawalan siya ng source of income. At isa pa'y may binubuhay siyang anak na mag-isa at may sinusuportahan pang ina. Sa totoo lang ay naguguluhan na po ako sa nararapat kong gawin. Sana'y matulungan niyo po ako, Miss Roxy. Ganon din po ng inyong mga tagapakinig. Muli ay ako po si Victor, isang mister na natukso sa aming server. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.